Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan, nabalitaan nyo na ba mga kabunyog, mga kababayan? Lumabas na po ang warrant of arrest ni Harry Roque. Ha? Ang dakilang butanding. No, ang dakilang butanding na nasa Netherlands. Ano? O ngayon, alam nyo po, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Harry Roque talagang ano yan nagtatago dahil ang unang warrant of arrest po ni Harry Roque ay yung contempt niya po sa Congress. Ano yun congressional hearing, may contempt siya. So pinapa-aresto siya. Congress ba or Senate? So anyway, yun po yung kanyang warrant of arrest. Pero ito pong lumitaw na warrant of arrest ni Harry Roque ngayon, ito po ay galing na mismo sa korte. Sa korte po. Hindi na po ito galing sa Kongreso. Ito ay galing sa korte. At ang kanyang kaso ay qualified human trafficking. Naku, napakabigat po niya. Kasi yan po yung mga capital offense, di ba? Mga capital crime po yan. Yan po yung walang piyansa, di ba? Yan po yung no bail o non-bailable. Walang piyansa. Kaya kung qualified human trafficking yan, pag na-aresto si Roque, diretso po siya talaga sa selda, no? Yan. Ngayon, ano bang dyan? Tungkol saan yung human trafficking na kaso ni Roque? Tungkol po yan sa Pogo, dun sa Lucky South 99. Yan po yung kaso na yan. May kaugnayan po sa Pogo. O, di ba? O ngayon, ang sabi ni Roque, ano daw? Hindi naman daw siya nagtatago. Siya daw ay gagamitin niya daw yung arrest warrant na yan para patutunayan niya na siya'y pine-persecute, inuusig siya ng gobyerno ni Marcos. So para sa kanya, yan daw ay para sa kanyang karapatang pantao na magkaroon siya ng asylum sa the Netherlands. Ikwento mo sa butanding, Roque. Ikwento mo sa pagong at sa butanding. So yun, hindi daw yung pagtatago niya ay sign of o di ba sabi niya plight, yung hindi daw yung plight as a sign of guilt, di ba, kundi yun daw ay exercise ng kanyang human right para sa kanyang asylum. Matindi ang nito, no? Calisthenics nito sa mga pananalita. Matindi ang mental calisthenics nito, no? So anyway, kahit anong sabihin ni Roque, dahil nga po lumabas na yung arrest warrant na yan, may puwersa ng batas yan. Mabigat po yan. Ngayon, hindi yan kagaya ng congressional warrant na hearing lang naman yun. Ito talagang crime. Haharapin mo yung kasong kriminal, kasong kriminal. Haharapin niya yan. At yan nga, warrant of arrest. So, yan na, pwede nang pumasok dyan maaari ang mga Interpol, di ba? Interpol. Nako, yan ang mga salitang ayaw marinig ni Roque, di ba? Mukhang excited na naman si si General Nick Torre dito. Ano kayang gagawin ni Roque ngayon? Kasi pwedeng yan. Hindi ko alam ang mga legal dyan. Mga legal na mga proseso, pwedeng extradition ba yan o aarestuin ba siya ng Interpol? Syempre makikipag-ugnayan ng ating ang ating otoridad sa International Criminal Police Organization kung tayo yung mga may pinaghahanap na mga tao. At talagang masasabi natin si Roque ay pugante, di ba? Nagtatago siya sa batas. Kaya sabihin niyang hindi siya pugante, hindi siya nagtatago sa batas. Kung hindi ka nagtatago sa batas, bakit ayaw mong umuwi sa Pilipinas? Harapin mo ang kaso mo, di ba?
Kagaya nung sinasabi niya kay Senator Laila de Lima noon, di ba? Na talaga daw kailangan harapin ang kaso, kung hindi naman daw talaga guilty ay harapin daw ang kaso, di ba? Ang tapang ni Roque no, ni Butanding. Ngayon, ewan ko kung ano to, di ba? Kung saan magtatago si Butanding ngayon kasi alam nyo, hindi lang bilang ang kanyang araw, di ba? Mabibilang na rin ang ikot ni Roque ngayon. Ha? Paano kaya itong gagawin ni Roque kung siyempre, kung nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa Interpol, di ba? Yung ating otoridad. Simple lang naman po yan. O, kung may aarestuhin na mga wanted, na kagaya ni Roque, Pugante, wanted. Sasabihin lang ng Pilipinas sa Interpol, ito, wanted tong si Roque, ito, wanted. So, ia-alerto po yung mga bansa na miyembro ng Interpol, o, di ba? Ma-alerto yung mga police, yung mga police authorities sa iba't ibang bansa na member ng Interpol. So, pwede siyang arestuhin, di ba? Pwede siyang arestuhin at ibigay siya sa Philippine Authority, di ba? Ganun 'yun. So, ganun po 'yun, mga kabunyog, mga kababayan. Dito tayo sa no RFID, no. Dito tayo sa may no RFID. Yan. So, yan, ano. So, ganun po, mga kabunyog, mga kababayan. So, bilog ang mundo. Abay, itong si Roque, tag dito. Kung iintay naman niya ang eleksyon, ang pag-asa nito'y manalo si Sara Duterte, di ba? Iintayin mo ang 2028. Kasi tiyak, magtatago talaga to, hindi to susuko, ha? Ano, Roque, ba't di ka nalang kaya manlaban? Anong masasabi nyo ngayon? Ano? So, yan po'y warrant of arrest, hindi po yan fake news, ano? So, may warrant of arrest si Roque. Tignan po natin ang magiging galaw ng ating gobyerno. Ipapatupad po yan. Kaya, tingin ko, ng expertise ni General Nick Torre, no? Mukhang ano na naman, ano? Meron na namang assignment si General Nick Torre, no? Di ba, Eric De La Cruz, Kabunyog Kulex, bakit na-reverse ng CA? Saka na po natin i-topic yung kay Senator Laila de Lima sa CA. Anyway, Lito Abelio dapat ipakulong sa bilibid. Bartolina huwag pakahinin para madala sa kalokohan tuta ni Duterte at mga salot na senador na alaga ni Duterte. Kaya nga po, mga kabunyog, ang kaso ni Roque, human trafficking na may kinalaman sa Pogo. Yun lang po, ganun lang kasimple. So, kung wala siyang kasalanan, harapin niya yan. Ganun lang yun Kaya kahit anong sasabihin ni Roque na inaano siya, pinepersecute siya, hindi may kaso ka May ebidensya laban sa'yo. Harapin mo, di ba? Paano sasabihin ni Roque na pinepersecute siya dahil loyal daw siya kay Duterte? Talagang hindi na siya nahiya, no? Yun ang sinabi niya, yung daw loyalty niya kay Duterte, kaya daw siya pinepersecute. Hindi. Kaya ka kinasuhan kasi may ginawa kang katarantaduhan. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun no? Ha? May ginawa kang katarantaduhan sa Pogo. May mga ebidensya laban sa'yo. Kaya kinasuhan ka ng gobyerno. Hindi dahil sa inaano ka sa politika. Pinapersecute ka, di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? No. Daniel, si Arcamo, masaya ako, Sir Kulex. Sa balita na aarestuin na si Roque. Abangan natin ang susunod na kabanata. Iban Alegre, support ka dyan, tanga, puro batikos ang bunyog. Siyempre, babatikusin natin pag alam nating mga may katarantaduhan. Kayo ba, hindi nyo ba binabatikos ang Pogo, di ba? Iban Alegre, kasi yung kaso ni Roque, nag-ugat yan sa Pogo. Bakit? Tuwan-tuwa ba kayo sa Pogo? Di ba puro krimen ang ginawa niyang Pogo na yan? Scamming, may kidnapping pa dyan. Yung Pogo na yan, sugalan, di ba? Lahat po ng mga krimen ay human trafficking. Kaya natin binabatikos. Ngayon si Roque na-involve yan. Kaya nga, yung kanyang assistant na pogi, pinatira niya pa sa Pogo, di ba? Ebidensya yun
Maraming mga ebidensya public knowledge na yun eh. Oh, yung kanyang mga involvement dyan sa Lucky South 99. Na isang pogo hub po yan eh. Oh. Bring Roque home, sabi ni Alfonso de Guzman. Oo nga naman. Kaysa si Duterte ang gusto niyong pauwiin, bakit hindi na lang si Roque? Total, mukhang masarap naman ang buhay ni Mayor dyan sa kulungan sa Dahig, di ba? Oh, congratulations ha. Mayor na uli si Gongdi, di ba? Mayor na uli si Gongdi. Kaya lang, siya ang masasabi nating literal na Zelda Mayor. Di ba? Kabunyog mikmik work from Hague. Di ba? Mamirna. Oh, work from Hague. Yan ang literal na Zelda Mayor. Bakit? Mayor na nasa Zelda. Oh, nagagalit yung mga DDS. Oh. Totoo naman eh. Oh, congratulations, nanalo si Duterte, Mayor. Sabi nyo, maraming sakit. Sabi nyo, matanda na. Bakit nyo pinatakbong Mayor? Di ba? Alam nyo naman ang obligasyon ng Mayor. I-manage mo ang iyong syudad. Maraming trabaho ang isang city mayor. Tapos sinasabi nyo, may sakit na si Tatay Diggs nyo. Ngayon, nanalong mayor. Pinatakbo nyong mayor. Ano ba talaga? Malakas ba siya sa kalabaw o may sakit na siya? Pwede nga work from Hague. O, kaya nga work from Hague. Ang tanong doon kung papayagan siya magkaroon internet. Si Zelda Mayor Duterte, di ba? O, huwag kayo magagalit ha. O, si Roque topic natin eh. O, Roque! Nasa naman si Roque? Teka, basa nga ako comment dito, no? Teka, nasa naman tayo, Mamirna? O, si Ivan Alegre kasi no? Nagko-comment ka lang Ivan no? So, yun po, alang mga kabunyog, mga kabayan. So, tignan natin, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Si Roque naman hindi naman inaalis ang karapatan niya. Di ba, Mamirna? Kumbaga, yan proseso ng hukuman yan. Ipagtanggol niya sarili niya, sumuko siya, ikukulong siya, kukuha siya ng abogado niya, haharap siya sa korte, ipagtatanggol niya ang kanyang sarili. Kung sa paniwala niya wala siyang kasalanan, ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kung may kasalanan siya, siya, hukuman ang magpapasya, di ba? Ganun lamang yan. Magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka, Roque. Ha? Sabi ni Mamirna, magpakalalaki ka. Umuwi ka na. Ha? Dito na mi. Sabi ni Roque, ni General Torre. Hello, Harry Roque. Uwi na you. Dito na mi. Mga dides, kung sino-sino gusto niyo pinapauwi nyo yung tatay mayor nyo. Mukhang masarap naman ang buhay. Work from Hague, di ba? Work from Hague. Si Roque pauwi nyo, di ba? O, sabi ni General Nick Torre, dito na mi, where na you? O, di ba? Di ba? Simple lang yun di ba? O. Ganun lang yan. Proseso ng batas yan. Ha? Kung wala kang kasalanan, Roque, harapin mo ang kaso mo, di ba? So hanggang dyan na lang po ang ating vlog. Sir Jimmy De Vera, Sir Arcel Anyes, alam ko mga nanonood sa atin, mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Lalong tumatapang, lalong naninindigan para sa katotohanan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,